si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nagsimula na ngayong araw ang conclave na nilahukan ng 133 cardinals sa Sistine Chapel upang bumoto para sa susunod na kahalili ng yumaong Santo Papa na si Pope Francis. Puspusan ang naging paghahanda sa Vatican para sa papal election, kabilang narito ang paglalagay ng chimney na magbibigay hudyat sakaling may manalo at makakuha ng 2/3 o 89 number of votes. Inihanda na rin ang dalawang mahalagang lugar na ginagamit tuwing may halalan para sa bagong Santo Papa. Una, ang Sistine Chapel kung saan isinasagawa ang pagboto ng mga kardinal. Pangalawa, ang Room of Tears sa isang maliit na silid sa tabi ng Sistine Chapel kung saan unang isinusuot ng bagong halal na papa ang kanyang puting kasuotang pampapa. Tinatawag itong Room of Tears dahil dito madalas nagpapakita ng emosyon ang bagong Santo Papa matapos ang kanyang pagkakahalal. Hiwalay na Magna Carta naman para sa mga delivery rider at tricycle driver ang isinusulong ng Angkasangga Party List. Tunghayan ng ulat mula kay Jade Buhoy. Nangako ang Kasangga Party List na isusulong ang isang hiwalay na Magna Carta para sa milyong-milyong delivery rider at tricycle driver sa bansa upang bigyang linaw ang kanilang mga karapatan at benepisyo. Even representing the motorcycle owners, isa lang ang pag-uusapan natin. Paano natin papagandahin ang hanap buhay nila? Unang-una, kumita ng mas malaki. Pangalawa, kumita ng permanente at regular. Pangatlo, pag nagkaroon ng di ka nais-nais na pagpangyayari, maproteksyonan sila ng gobyerno. Ayon kay George Royeca, CEO ng Angkas at unang nominee ng Party List, panahon na upang kilalanin sa batas ang mahalagang papel ng informal transport workers sa pagpapatakbo ng ekonomiya. Sana po wala pong ganong klaseng requirement. Sana po meron tayong sistema sa gobyerno na kahit wala kang edukasyon at meron ka lang isang skill, magaling ka umarte, magaling ka magpatawa, magaling ka magmotorsiklo, kaya mong alagaan yung sarili mo at iraos yung pamilya mo sa kahirapan. Tinatayang mayroong 18 million motorcycle riders at halos 3 million tricycle drivers sa Pilipinas na ayon kay Royeca, sektor na madalas naiiwan sa mga polisiya ng pamahalaan. Dito'y sinusulong ng partido ang malawakang edukasyon sa road safety, pati na ang pagtatakda ng pambansang pamantayan para sa mga motorcycle taxi. Bahagi rin ng kanilang advokasya ang pagpapatayo ng infrastruktura para sa mas ligtas na daan, lalo na para sa pedestrian, siklista at mga motorista sa motorsiklo. Aniya ang issue ukol sa transportasyon ay usapin ng kaligtasan at buhay, hindi lang para sa serbisyo ng bawat pagbabiyahe. Kabilang dito kanila ring isinusulong ang teknolohiya gaya ng paggamit ng digital tools upang gawing moderno, epesyente at ligtas ang transport system sa bansa. Dahil para sa kanila, ang bawat aksidente sa kalsada ay refleksyon ng kakulangan sa makataong patakaran sa transportasyon. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, sinimulan na ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang technical assessment at paghahanda sa planong pagkakabit ng libreng Wi-Fi sa lahat ng istasyon at maging sa loob ng tren ng Metro Rail Transit Line 3 o MRT3. Inanunsyo ng kagawaran nitong Martes ang pagpapadala ng team mula sa Free Wi-Fi for All program sa pakikipag-ugnayan sa Department of Transportation at MRT3. Layo nitong mabigyan ng libreng connectivity ang libu-libong commuters ng BCS o pinakamataong serbisyo ng tren sa Metro Manila. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulon ng mga balita, pagtatalaga ng medical team sa mga polling precincts, pinatitiyak. ICC naglabas ng ikalawang set ng ebidensya laban kay Duterte. Paul Lee nilinaw na walang kinalaman sa espionage ang kanyang mga biyahe patungong China. PBBM iniutos na imbestigahan ang depektibong airport bollard sa NAIA.
First solo Big Dome concert ni Kichi Nadal gaganapin sa Hunyo. Conclave para sa bagong Santo Papa nagsimula na. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Pulse.